you. and in your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, for He has looked upon His lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. He has mercy on those who fear Him, in every generation. He bestowed the strength of His arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has come to the help of His servant Israel, for He remembered His promise of mercy, the promise He made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months, and then returned to her home. Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the gospel. Sa ating po mga opisyalis po na nagtutungo, sirs, sa lahat po ng mga kasundaluhan natin, sa inyo pong lahat, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ninyong inyong mga katabi ng magandang good morning. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw na ng ating pong Misa de Gallo, paghahantay at paghahanda para sa darating pong Kapaskuhan. At napakaganda pong malaman natin na ang tagpong ito na atin pong ipinagdiriwang ay yung Magnificat ni Mama Mary o yung kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. At tayo po ng mga Pilipino, kilala sa buong mundo bilang lahing masayahin. Nananalaytay daw po sa ating dugo yung pagiging masayahin amidst the many problems that we encounter. May bagyo na, kaya pa rin tumawa. Kaya pa rin maging masaya. Sabi nga ho nila, it's more fun in the Philippines. Amen? Amen. Kaya palakpakan po natin lahat ng mga Pilipino. At isa po sa palatandaan na tayo tunay na masaya ay yung ating pong pagiging magaling kumanta. Simple okasyon lang, no? Tayo po ay nagsi-celebrate, and in every celebration, ang dali na lang po kasi ngayon na kumanta. Mura na yung mga maliliit na speaker na may mic. At lahat, no? Tayo kumakanta. Kahit semplang 1, semplang 9, kumakanta yan. At saksi po yung 54th Sarangay Engineer Brigade dahil nasa atin po yung banda. Kaya soking-soki po, no? Yung atin pong banda dito sa ating brigade na inaanyayahan sa iba't ibang lugar na kumanta. And remember, sabi po ni San Gregorio Magno, he who sings well, prays twice. He who sings well, prays twice. Kaya tandaan po natin sa banal na misa, yung choir, hindi po sila nandyan upang tignan natin at mapahanga nila tayo. Kapag ganun po yung nangyayari, they their purpose. Yung choir po nandyan, hindi upang kamanghaan, hindi upang sobrang biliban, at tayo hindi na tayo kumakanta. Nandoon sila upang i-lead tayo, samahan tayo, hikayatin tayo, na sama-samang kumanta. Dahil kung sino man ang kumakanta ng mahusay, sa'yo nagdarasal.
And the highest form of prayer is no other than the celebration of the Eucharist. At bakit ko po sinasabi yung mga bagay-bagay na ito? Ngayon, yung tinatawag po na Magnificat is the Song of Mary. Remember, pagkatapos pong mabalitaan ni Maria siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng isang anghel, siya ay pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. At doon, sinabi ni Elizabeth, mapalad ka sa babaeng lahat. At ngayon, tunay nga na si Maria ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil siya'y naniwala. Yung kanta pong Magnificat o yung gospel na narinig po natin ay pwede po natin hatiin sa 4 na parte. Una po, yung unang parte ng Magnificat ay walang iba kundi pagpupuri sa Diyos sa kanyang mga ginawa. Ipinahayag ni Mama Mary ang awit na ito na ang puso niya ay nagpupuri sa Diyos at nagagalak ang kanyang espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang tanong, sa ating pong paglapit ngayon sa Misa de Gallo, tunay ba tayong nagagalak? Tunay ba tayong nagpupuri sa Diyos? Tunay ba natin nauunawaan ang ating pong ginagawa? Kung madalas, ang nangyayari, tilbagang nakikita natin ang Diyos bilang isang ATM machine. Na kung may kailangan tayo, doon lang tayo lumalapit. Kung meron tayong mithiin, doon lang natin nagagawa na magsimba at magdasal sa Kanya. Remember, the celebration of the Mass is thanksgiving. Ito ay isang pasasalamat at papuri sa Diyos sa lahat ng mga ginawa niya para sa ating lahat. Sa pangalawa pong parte, yung pabor para kay Maria. Sapagkat nilingap ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin-langit. Remember, yung dogma kay Maria about the Immaculate Conception ay natatangi. Si Mama Mary, natatanging tao na ipinaglihi ng kanyang ina na si Santa Ana na walang bahid sa alinlahi. That's why Mary is so great with that privilege na kanyang natanggap sa Diyos upang maging nanay, maging kanlungan, at sa kanyang sinapupunan doon isilang ang ating Panginoon. And you know what? Remember, tayo pong lahat, by virtue of our baptism, tayo ay tinawag ng mga tabernakulo ng Diyos. We are that living tabernacle of our Lord. Kung kaya nga, within you resides the presence of God, the Holy Spirit. That's why we are created by the image and likeness of our God. Kaya sa panahon na nakikita mo parang wala nang naniniwala sa iyo, na parang lagi na lang palpak yung ginagawa mo, na parang lagi na lang mayroong mali, maniwala ko pa rin sa sarili mo. At sabihin mo sa iyong puso, I can do better. I know I can because God resides within me. Pangatlo po, pabor sa mga tukha. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. For those who are learned and wise, God hide the truth of His identity and showed it to the poor. Remember, sa pagdating ng ating Panginoon, sa kanyang kapanganakan at lalo tigit sa lahat, sa kanyang kamatayan sa krus, ang ating pong pananampalataya parang isang kaibangan. Bakit? Dahil paano magkakaroon tayo ng Diyos na nakapako sa krus? That cross symbolizes for others weakness, death.
destruction, pero para po sa ating lahat ito'y tagumpay. Tagumpay ng mga abang nasa kalagayan. At lalo tigit sa lahat, pinakikita ng ating Panginoong Hesus na sa ating pong estado sa buhay hindi hadlang upang makita at maranasan natin ang patuloy na pagpapalang ng Diyos. Kaya anumang hirap ngayon ang iyong pinagdadaanan, anumang problema ngayon ang iyong pinapasan, sana makita mo na at the end, meron pa rin kaligtasan, meron pa rin tagumpay sa buhay. At pinakahuli po, that favor for Israel, na hindi nila nakita, pero nasa sa kanila na pala. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Remember, Israel is the chosen people by God from the Old Testament. But yung continuity ay naputol dahil hindi nila pinaniwalaan. And there is this call of holiness. Yung panawagan ni Jesus na pinakilala niya dito sa mundo ay panawagan para sa lahat. Hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat. Kung kaya nga po, gaano man tayo makasalanan, gaano man tayo kasama ang loob, yung Diyos na nanatili na tayo tinatawag para sa buhay sa pagpapakabanal. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, salamat. Sabihin mo sa katabi mo, salamat. Salamat dahil kahit inaantok na nananatili pa rin na tayo'y nagbibigay ng sarili dahil ganyan. Madalas, yung panalangin man natin ay walang bunga. Madalas tayo man ay nagiging tuyo. Patay ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay patuloy na nag-aantay para sa ating pagbabalik loob upang tayo patuloy na magpasalamat at magbalik loob sa Kanya. Amen. Please.